Hallelujah. Bago tayo magsimula mga kapatid, palakpakan muna natin ang ating Panginoong Jesus, ang nag-iisang Diyos na tunay. Hallelujah. The one true God. There is no other God. There is no other name that is given that we will provide or give our worship and praise kundi ang ating Panginoong Jesus po lamang mga kapatid. Hallelujah. And napakaganda po ng araw. Lumipas na yung bagyo, lumipas na yung unos, and this is the perfect time for us to give glory sa ating Panginoon, di ba? Parang buhay natin yan, na tayo minsan dumadaan sa bagyo, minsan akala mo wala nang pag-asa, minsan binabaka, minsan inuulan, minsan naglalamig, but there will be time that there will be the rainbow after the rain, and that rainbow is the promise of God na may pag-asa mga kapatid. Hindi yan yung rainbow na sinasabi ng mga grupo na iba dyan na it's about pride. But that rainbow is a promise of God to Noah that He will not doom again this world using water. But ano ang manggugunaw? Fire! So ngayon pa lang, masanay na kayo sa init. Amen. But hindi po yan ang topic ko mga kapatid. Intro lang yan. Huwag kayong mag-alala. Baka sabihin mo, ayun na naman. Ayun na naman yung magduo na mag-ama. Suffering, paghihirap na naman. But this time mga kapatid, we will learn about how God uses ordinary people. No? Tayo, we are just ordinary. Hindi tayo yung mga influencer dyan. Hindi tayo yung mga tao na sikat. Hindi po tayo artista. Bakit may nakakilala ba sa'yo dyan sa labas? Wala naman, no? But God sees you. God knows us, mga kapatid. And God will use you this morning. Hallelujah. Hindi lamang po tayo nandito upang makinig, but we are here to serve Jesus, to serve God. Yan po yung pinaka-main purpose natin kung bakit tayo sumasamba sa ating Panginoon. Is to serve our Lord na nagligtas sa atin mga kapatid. Tulad nga nung Sunday school. That is so blessed, mga kapatid. It's about the grace of God. Dahil sa grace na binigay sa atin ng Panginoon, we have been transformed. And malalaman natin dito mga kapatid na bilang isang ordinaryong tao na tinransform ng ating Panginoong Diyos, we can do extraordinary things because we are anointed by an extraordinary God. Yes. Amen. Ready na ba kayo? Amen. Hallelujah. But before we start, let us pray mga kapatid. Let us ask for the presence of the Lord to guide us, to walk us through this topic mga kapatid. And as we end, dapat may matutunan tayo. Hallelujah. Let us pray. Panginoong Isus, maraming salamat Panginoon sa iyong biyaya at katapatan. Purihin ka at tuwalhatiin Panginoon sa iyong kaharian sa langit, Lord Jesus. At Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ibinagkaloob mo sa iyong lingkod. It is a privilege to speak to my brethren, Panginoon, and ako po inyong kasihan, Lord. Anoint me, Panginoon. Gamitin niyo lamang po akong maging tungtungan. Gamitin mo ang aking labi na maging daluyan ng inyong presensya, O God. At nawat sa aming pong pakikinig at sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, ay kayo po ang kumilos, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat isa na nandito na kami iyong katagpuin, Panginoon. Sa oras na ito, Jesus, na kami po patuloy niyong pagpalain, not just in material but also in our spiritual, Lord Jesus. At kayo na pong bahala sa akin, Panginoon. May your will be done sa aking topic. Kayo po ang magsalita at hindi po ako makita. Kayo po ang manguna. And binabalik ko po ang lahat ng kapurihan. Tanging sa iyo lamang kami nag-iisang Diyos at Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. And before I start this topic, I want to acknowledge every one of us na nandito. No? Because you have chosen the right thing. Amen. To be here sa gawain. There are many people who say, okay lang naman na hindi ako magsimba. Okay lang naman, the Lord knows my heart. Yes, the intent is there. But what is the commandment of God? Na huwag niyong kakalimutan ang pagtitipon tulad nito. Because this is the place we gather that we worship our Lord Jesus. Kasi this is a sign of your respect that you follow His commandment. Hindi yung lagi tayo kukuha ng mga salita ng Diyos na aangkop sa gusto natin. Di ba na, sabi ko na po sa inyo yan, na mayroong mga tao na kumukuha lamang ng salita ng Diyos, angkop lang sa kanilang paniniwala. But tayo bilang matatalinong Kristiyano, we read, we follow the Word of God because tayo ginagabayan ng Espiritu Santo. Amen? And
Natutuwa po ako dahil medyo marami tayo. Nung maulan, konti. Di ba? But God is so good na pinaaraw niya. But still, nakakamiss yung iba. Wala po. Baka napapatuyo pa ng nilabahan. Binabantayan kasi baka umulan ulit. But if you have faith, alam mo, naaaraw yan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ha? At umulan man o umaraw, tuloy pa din ang paglilingkod ng mga anak. Yes. Hallelujah. I'm talking about ordinary, mga kapatid. Marami tayong nababasa sa Biblia about extraordinary people. Yan yung mga kilala natin. Sino ba kilala natin? Si Abraham. Kilala natin, the father of faith. Sino pa? Si Paul. Diba? Si Apostle Paul, si Peter, si Moses, si David. They are extraordinary people. But before they became extraordinary, mga kapatid, sila yung mga ordinaryong tao lang. Sino ang nagpabago sa kanila? It is God. So lahat tayo, mga kapatid, we are just ordinary. Kahit sa harap ng mga nasa labas, ang mga Kristiyano, they are just ordinary people. Pero tayo ay iba. Tayo ay may kapangyarihan dahil tayo ay kasama ng ating Panginoon. And God will use us for His glory, mga kapatid. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos para lamang makinig, para lamang umupo. We have a purpose. We have a mission. Tulad ng ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Diba? Siya ay Diyos. Siya yung salita ng Diyos. But He chose na magkatawang tao. Para saan? Para kanino? Para sa atin. That we don't deserve salvation, but He offered His life. Doon namatay sa krus ng ating Panginoong Hesus. Just for the sake of us. That's His mission. But tayo, mga ordinaryong tao, mga kapatid, merong mission sa atin ng Panginoon. At yan yung malalaman natin as we go along our topic for this morning, mga kapatid. And lahat ng mga pangalan na nasa Biblia, lahat yan importante. Minsan nakakabagot magbasa, no? Lalo na, try nyo basahin yung Book of Numbers. Nabasa niyo na po yun? Pag binasa nyo, ay, puro pangalan, paulit-ulit. Si, na anak ni lahat ng about sa tribes of Israel nandun, para po kasi siyang census. Kasi numbers nga eh. Kumbaga, doon nabibilang yung mga nagdaan na mga henerasyon ng mga tribo ni Israel. Pero nakakabagot talaga. Promise. Kasi puro pangalan. But, hindi po yan maisusulat sa Biblia kung wala po yung halaga. Amen? Lahat po ng naisulat sa banal na kasulatan, it is important. Wala po tayo pwede na, ay, ayoko nitong verse na to, ang pangit eh. Sabi dito, makakaranas daw ako ng hirap, ang magtiis sa wakas, maliligtas. Ayoko nga magtiis. No? Pero lahat po ng naisulat sa Biblia ay mahalaga. But this time, we will discuss about this certain person, which is si Epaphras. Kilala niyo si Epaphras? Parang ngayon nyo lang narinig yun, no? Hindi nyo kilala. So, ngayon, makikilala nyo kasi ang mga kilala natin yung mga sikat eh, yung mga 12 disciples, no? Pero yung mga ibang pangalan doon, sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Pero lahat po nang naisulat, sabi nga, all names in the Bible are important. So, sabi dito, why did the Holy Spirit include Epaphras in the Bible? Epaphras is just an ordinary man. No? Pero siya ay ginamit ng ating Panginoong Diyos to share the gospel doon sa Colossus. No? Siya yung ginamit ng Panginoon Diyos doon. So lahat po ng tinatawag ng ating Panginoon ay may purpose, may halaga. Kahit tayo dito, tinawag tayo ng ating Panginoon, para saan ba? Tayo ay tinawag ng ating Panginoon Diyos para may gawin ka. Hindi para lang maupo dyan. Na? Siguro nagigets na natin, ano ba kung pinapakano ni Kuya Mix? Ay, may papagawa po. Amen. Pero totoo po yun. Pag ikay Kristiyano, hindi uso sa Kristiyano ang patamad-tamad. Hindi uso sa Kristiyano yung pa-chill-chill lang. Okay na ako, magmasaya na ako bilang Kristiyano, ganito lang. Dapat, nung ikaw ay na-transform, dapat doon ka na patungo lagi sa paggawa para sa Panginoong Diyos. Doon mo mapapatunayan na ikaw ay totoong Kristiyano kung after mo makakilala sa ating Panginoong Diyos, nag-iiba na yung mga gawin mo. Mas gusto ko nang umattend na gawain. Mas gusto ko nang makinig ng salita ng Diyos. Mas gusto ko nang mag-aral.
Kasi kung ikaw, sinasabi mong Kristiyano ka, pero ayaw na ayaw mong makinig sa salita ng Diyos, baka hindi ka talaga anak ng Diyos. Yun yun eh. Kaya, alam ko, diniscuss ni Pastor yung about sa kapag ikaw iligtas na, wala na makakaabas. So, yan po ay totoo. Kasi maraming Kristiyano ngayon, akala nila, sila talaga ay binago ng Diyos, niligtas ng Diyos, pero nakikita sa bunga nila na hindi pala. Kasi nandun pa rin. Ang sabi sa Biblia, if you are with Christ, you are a new creation. The old things have passed away, namatay na yon. Pero kapag nabubuhay pa din ang old na sarili mo, that means you are never being changed. Amen. Ibig sabihin, hindi ka talaga totoo. You are a fake. Marami pong mga Kristiyano, even leaders, even deacons, even pastors, they are fake. Diba? And wag naman sana po dumating sa atin. Wag naman po sana meron dito. Sana lahat ng nandito, authentic ang pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa harap ng ating Panginoon Diyos, everybody, gusto natin magkaroon tayo ng meaningful life. Amen? Gusto natin, bago man lang ako mamatay, gusto ko may magawa akong maganda sa buhay ko. Sino dito yung gusto lang mawala na lang sa mundo ng wala? Siyempre wala akong may gusto. Lalo na tayo mga Christian, gusto natin, bago man tayo mawala sa mundong ito, meron kang maisasama sa church na ito. Amen. Diba? Meron kayong magagawa para sa Panginoong Diyos. Hindi lang yung ginugol mo yung buong buhay mo, nakaupo ka lang. Oo, ligtas ka, nandun ka sa kalangitan. But, wala kang prize. Walang gantimpala. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang mga anak ng Diyos na nagsisipag, maraming gantimpala sa kalangitan. At sigurado ako, hindi yun pera. Hindi yun gamit dito sa mundo, iba yun. It is beyond our imagination, mga kapatid, na much better pa kung anong nararanasan yung ligaya na nandito sa mundo, kung anong binibigay ng mga material things dito sa mundo, higit pa ang marireceive natin doon. Amen? Kasi minsan nabubulag tayo eh. We are being blinded by this world, mga kapatid, na gusto natin, dito na lang tayo. Ito ang totoo, this is the life. No, there is life after this. Kaya nga ini-encourage ang ating Panginoong Diyos na we should endure until the end. Dahil ang totoong Kristiyano, anong ginagawa? Pinapatay, pinaparusahan, pinipersecute. Ang isang Kristiyano hindi nakakaranas ng pagsubok, magtanong ka na. Bakit hindi ka anak? Kasi kung hindi ka nakakaranas ng pagsubok, nakakasama ka dun sa kabila. Kasi compromiser ka na pala. Na instead na gawin mo yung tama, nakikiayon ka sa mundo. Kaya hindi ka nakakaranas ng hirap. Naalala ko may mga kwento sa akin ng mga sa trabaho, like for example sa government, may isang tapat na politiko. So, hindi siya tumatanggap ng mga bribe. Siya'y nahihirapan. Kasi it's either you accept the bribe or you'll be killed. Ganun ang takbo ng mundo. Pero sa harapan ng ating Panginoon, He is doing an honorable thing. Dapat ganun tayo mga Kristiyano. Kaya nga tayo pinapaging banal ng Panginoon. Iniiba niya tayo. Kung ano yung takbo ng mundo, dapat saliwa tayo doon. Yung mga patay lang yung lumalangoy kasama ng agos. Mga patay na isda. But tayo, mga buhay tayo sa ating Panginoong Diyos. And we will go against the flow. Dapat ganun. Ordinary tao ka man, but you are extraordinary because of God. Paikot na tayo mag-iikot-ikot mga kapatid. Hanggang sa mag-gets natin yan. Hanggang sa ma-inspire kayo to work for God. To serve Him. No? Amen. Hallelujah. And imagine, ito yung mga kilalang tao. David. Ano siya dati? Ordinary shepherd boy. Shepherd lang siya, taga ng mga tupa. But he was called to be a king. Si Moses, exiled sa Egypt. Dati naranasan niya yung rangya ng buhay sa Egyptyo. Di ba? Anak siya ng prinsesa ng Pharaoh. So, siguro kung ako yun, uy, ay bahala ka dyan, Lord. Ang saya-saya dito. May soto, ginto. Ang pagkain ko, kain-kain lang ako ng ubas, ng karne. Tapos, palalabasin mo ako dyan sa wilderness. Wala akong makain dyan. But Moses chose the right thing. Amen. Kasi minsan bubulagin tayo ng mundo, papasarapin ka lang niya.
sige, dito ka lang. Mamalunod ka sa kayamanan up until yung soul mo na ang mawala. No? But Moses has been called to be the leader of the Israelites. Na siya yung ginamit na kasangkapan ng Panginoong Diyos para palayain ang lupon, lahi ng Israel sa Egyptio. Sabi pa nga ni Moses, hindi ako magaling magsalita, Lord eh. But God uses someone to equip Moses. Sino ginamit niya? Si Aaron. Siya yung naging speaker ni Moses. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, hindi mo kayang gawin yung Great Commission kasi mahina ako. No, God will use something. God will use someone to help you to do your vision. Hindi kasi yung madalas na nakakalimutan natin mga Kristiyano na busy tayo kung paano tayo mabuhay sa mundong ito, but we forget what our true purpose is. Kayo, alam niyo pa ba ang purpose sa mundo? Who are you living your purpose? Baka hindi na. Diba? Kasi minsan pag nawala na yung purpose natin, doon na nawawala yung buhay. Amen. Kasi kaya tayo nabubuhay because we have a purpose. Yes. May gets natin mga kapatid. And that's what God wants you to think about today. Ano nga ba talaga yung layunin mo para sa akin, Panginoon? And Peter, he was just an ordinary fisherman. Mangingisda. Sa panakita mangingisda, tapos tinawag ng Panginoon, oh, tara dito. Ginawang mangingisda ng tao. Evangelist. No? Kaya tayo mga kapatid, mapalad tayo dahil tayo, tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos. Dahil tayo hindi naman tayo deserving to be called. But God still chose you to be part of His kingdom. Kaya mga kapatid, panalangin nyo lagi na Lord, sana hanggang dulo kasama kita. Kasi hindi po natin alam what the future holds. May mga Kristiyano na nagsasabi, hindi ako, ligtas na ako hanggang dulo. Wow, ano ka, Diyos ka? Alam mo na ang future mo? Naligtas ka na? Pero kung tatanungin tayo, in this present time, ligtas ka ba? Yes. But the future, sa Diyos yun. Kasi siya nakakaalam kung saan ako dadako. Because He is the author and the finisher of our faith. Siya ang tatapos ng karera. Kasama dapat tayo doon. So lagi na ipanalangin, sana ma-endure ko, Lord. Sana makayanan ko, sana wag ako sumuko until the end. Sayang! Sayang po ang mga Kristiyano na susuko lang sa dulo. Nagsikap ka, naglingkod ka, umawit-awit ka dyan, tumugtog-tugtog ka din, hindi ka ligtas. Mabuhay ka na lang sa kasalanan. Baka may mas naging purpose pa yung buhay mo. Kasi nagawa mo yung gusto mo eh. Pero kung anak ka ng Diyos, gagawin mo yung mga bagay na yan. Hindi dahil gusto mong magpasikat kay Lord, but because you love God. And you worship Him. Binibigay mo yung true word ng ating Diyos na para lang sa Kanya. Hindi mo to ginagawa dahil nabibilitan ka, dahil, kasi inutos ni Pastor na tayo mag-worship eh. Kasi, inutos na magbigay. Kaya magbibigay ako kasi baka maimpiyerno ako pag di ako nagbigay. Maling doktrina na yan. Ang pagbibigay, mga kapatid, magbibigay ka out of the abundance of your heart. Amen. Kaya nga dito sa simbahan ito, hindi tayo pulasahan. Nandyan lang yan. Kung gusto mo magbigay, magbigay ka. Kung wala ka maibigay, okay lang. Alam ng Diyos ang nasa puso. Yes. Amen. But, mga kapatid, sabi nga, nung nasa law pa, nakakapagbigay ang mga Israelites ng 10%. But ngayong nasa grace na tayo, bakit mo babawasan? Isipin mo, niligtas ka ng Diyos na walang bayad, tapos bibigay mo lang sa Diyos, kakarampot. Isipin nyo. Yan lang. Mahala ng Panginoon makiusap sa inyo, kasi dito wala pong sapilitan sa church na. Walang pilitan. Kung anong gusto nyo ibigay niya yan para sa Panginoon. Alam ng Diyos ang nasa puso nyo. At nangako ang Diyos na kapag ikay nagbigay, ibabalik niya. Hindi yung pera mo. Baka akala mo pag nagbigay ka ng 1,000, babalik ko Lord, dapat sa bukas 2,000 na yan. Hindi po ganun magbalik ang Panginoon. Pag nagbalik ang Diyos, higit pa sa inaasahan mo. Pangako rin na kapag ka nagbibigay ng sapat sa kanya, kanyang yung mga nagsasagpang protection, yung buhay, good health, yan ang pinakamasarap na regalo galing sa Diyos. Amen. Hindi yung pera na yan. Kaya kailangan, kapag ikay Kristiyano na, dapat wala na sa equation mo yung mga salapi-salapi.
Hindi na yan dapat usapan. Hindi na yan dapat nagiging problema ng church. Hindi dapat nagiging problema ng mga Christians because tayo umaasa tayo sa biyaya. Amen. Hallelujah. Grabe, no? Ganun kabuti ang ating Panginoon Diyos, and God is so good that He reveals these things to us na mahal na tayo dahil pinili niya. No? So sige, mga kapatid, dinatala din tayo sa topic natin. So ano yung dapat natin gawin? When an ordinary person, God uses. Ano yung dapat natin gawin? One is to share Christ. Hindi mo dapat pinagdadamot ang gospel. Ano yun? Gusto mo ikaw lang maligtas? Ay kadamot mo. Ang madamot masama, di ba? So dapat, mapagbigay ka. Serves Christ. Dapat naglilingkod. Ang naglilingkod ba nakaupo lang? Gumagawa. Working. Pero sabi nila, technically ka, ang sitting ay work. Okay. Pero mas gusto ng Diyos, nagagawa tayo. And then last, we surrender to Christ. Dapat full surrender, hindi 99% surrender. 100% kang susurrender sa Diyos. Buong buhay, no? So let's go. Shares Christ. So, nung sinulat ni Apostle Paul yung Book of Colossians, yan, no? So, parang, ang context ito, parang hindi pa siya nakakarating doon panahon na yun. But Epaphras, ayan na si Epaphras. May kilala nyo na. Siya yung ginamit ng Diyos para mag-send ng message. From Paul. Amen? Basahin natin Colossians 1:3-8. We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before the world, of the truth of the gospel. Amen. So ito ang nangungusap dito ay si Paul patungo dun sa mga Colossians. Hallelujah, no? So, ang ating Panginoong Diyos, mahal niya ang kanyang mga anak. Hallelujah. Hindi niya ba pabayaan yung kanyang mga anak? Amen? And God uses people, ordinary people, para makita yung glory niya. And kita niyo yung sa 3, we give thanks. So dapat lagi, ang pauna natin lagi sa pag kinakausap natin ang ating Panginoong Diyos, yung pagpapasalamat. Yung gratitude, no? We should never take God for granted na parang ang dating, dapat mo lamang talaga akong tulungan, Lord eh. Hindi. Tayo, mga undeserving tayo, Gentiles. We do not deserve salvation, but God is so good na sinama niya tayo. Amen. No? And if we are thankful sa Diyos, makikita ng mga tao na tayo ay totoong mga anak ng Diyos. Talaga. No? And because of the gospel, we have hope. We are saved because of the grace of God. Kasi mga kapatid, if we will just obey the law, ang batas, no? No one will be saved. Surely everyone will fail. Ang law is not made for salvation. It is made para mag-guide tayo, para malaman natin what is right and wrong. Yun ha? Baka kasi akalain nyo na kapag sinunod ko yung batas, baligtas ako. Hindi. Hindi yun ang basihan ng kaligtasan. Yun ang basihan kung paano nyo malalaman kung ano ang tama at mali. And only the grace of God ang susi sa salvation. Kaya wala ka talagang iba. Na hindi mo pwedeng sabihin na sinunod ko naman lahat ng batas eh. Wala eh. Nagbigay naman ako. Yung 10 Commandments, sinunod ko. Diba? Pero kulang yon. Hindi yun makakarating doon. Hindi ka makakarating ng langit sa paggawa mo lang. Only Jesus can save you. Amen? Sige, tuloy natin sa 6, 7, 8. Which has come to you as it also has in the world. And it's bringing forth fruit. Ayan ha? Bringing forth fruit. Dapat makitaan ng bunga. Kasi ang Kristiyanong tunay na tinransform ng Diyos, nakikitaan ng bunga ng pananampalataya. Not just gifts. Kasi minsan, pinagyayabang yan ng mga Kristiyano, I have the gift of healing. I have the gift of tongues. Interpretation. Narinig ko na yan eh. So, eto, bigyan ko kayo ng example. Sige, nag-speak in tongue ka dyan, talong-talong ka dyan, pinuspos ka ng banal na spirito, yes! Ang sarap sa feeling!
Pero kinabukasan, nag-speak in tongue din sa labas. Pinagmumura yung kapitbahay. Speak in tongue din siya doon. Sa tingin nyo, totoo? Hindi. Okay. Ganun po yun mga kapatid. Kaya nga, many Christians are just professing. And yung gifts of God kasi, it can be given to anyone. Gift nga eh. Gift. Kaya pwede niya ibigay yan kahit sa mga peking Kristiyano. May power din yan. But ang mga totoong Kristiyano, merong bunga. Kailangan madi-differentiate nyo. Ano ba yung gift? Ano ba yung fruit? Kasi ang gift, pwedeng ibigay yan. Kahit kanino. Kahit sa mga peke. Pero ang fruit of the Spirit, sa totoong nakakabit sa puno ng Diyos. Amen. Ano ba yung mga bunga na yan? Love, patience, long-suffering, peace, kindness, gentleness. Dapat kakikitaan yan sa mga Christians. No? Dapat meron tayo niyan. If wala ka pa niyan, baka hindi ka nakakabit sa branch. Kasi hindi ka nakakuha ng nutrients. Tuyot! Ano sinabi ng Panginoong Diyos sa mga tuyot? Sa mga walang bunga? Sunugin. Putulin! Itapon sa apoy. Kaya, kapatid, mamunga ka na. Amen. Hingi ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako mamunga. Baka putulin mo ako, pag tumaki, wala pa rin akong bunga eh. Baka akala niya yung bunga yung soul lang. Hindi, yung bunga yung mga gawang mabuti niya. Amen. That's the result of your salvation. Diba? Dapat malinaw na rin sa atin na your good works will not save you. Amen. That only the grace of God saved you. That's why when you are saved, you are able to do good works. Dapat malinaw niyan. Dapat di na tayo naguguluhan na kailangan ko bang gumawa ng mabuti? Kailangan ko bang manampalataya muna bago ako maligtas? Baliktad. God saved you first. And then that's where your mind was open na kailangan mong magbago. Kailangan kong gumawa ng mabuti kasi niligtas ako ni Lord. Yes. Amen. And this is my sign of appreciation na Lord, you're so good. Gagawa rin ako ng mabuti. Just what you did to me. Hindi ka gagawa dahil, Lord, naglilinis ako dito, sana makita mo ako. Ay Lord, nakatutug ako. This song is for you, Jesus. Hindi mo yun dapat motive. Ginagawa mo yun na, Lord, you deserve this. You deserve the highest praise. Kaya ako umaawit sa iyo. Ganun dapat ang mindset natin na sa tuwi tayo, nagpupuri, at nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon patungkol lagi sa Kanya. It's not about you, it's about God. Kasi minsan, every time we pray, ang lagi natin hinihiling, Lord, bigyan mo ako, Lord, tulungan mo ako, Lord. Totoo? Diba? Pero ba dito nag-pray na, Lord, sa iyo lahat ng kapurihan, thank you, ito para sa iyo, Panginoon. I'm offering my life to you. Use me. Minsan nga, ang panalangin pa natin, sana huwag niyo muna akong gamitin ngayon kasi nailakad ako eh. Pero ang totoo, nagmamahal sa Diyos, always ready to be used by God. Diba? Because He uses an ordinary person like us to be extraordinary. Huwag kayong matakot. God is with you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ganun po ang ating Panginoon. And tuloy tayo sa 7. As you also learn from Epaphras, our dear fellow servant, who is, ano daw siya? Faithful minister of Christ on your behalf. And also declared to us your love in the Spirit. So ginamit po si Epaphras ng ating Panginoon in behalf of Paul. Kasi nga, hindi po makapunta si Paul. Sulat lang. Kaya, sige, si Epaphras ang ginamit ng Diyos to minister the Church of Colossians. And dito, sa panahon natin ngayon, God uses people like our pastor, leaders, elders, to serve the brethren. No? Amen. So dapat lamang tayo maging mapagpasalamat sa Diyos kasi kung wala ang mga pastor natin, kung wala ang mga lingkod ng Diyos na yan, hindi mo mapakinggan ang salita ng Diyos. And faith comes from hearing. No? Hindi mo pwede sabihin na, hindi, nagbabasa naman ako ng Bible eh. Okay lang mag-isa. Hindi po yun ganon. Ang totoong pananampalataya, nakikiusap yan. Tinig ng Diyos yan. Napapakinggan. Kasi iba po yung epekto, mga kapatid,
kapatid ha, tingnan nyo, iba yung epekto na napapakinggan mo siya sa nababasa mo lang. Amen. Kasi pag napapakinggan mo, may impact. Lalo na kayo, nalalakas ako pa, may impact. Amen. Diba? Kasi depende yan kung paano natin siya pinakikinggan at inuunawa. Kaya nga masarap po, dati kasi minsan nung kabataan ko, antukin talaga ako, minsan di ako nakakapakinig ng maayos sa preaching. Wala tuloy akong natututunan. Kasi nagtatrabaho po ako sa call center, alam niyo naman, panggabi. Pero pinipilit ko pa rin pong magsimba. Kasi para po sa Panginoon eh. Pero minsan nakakatulog na akong preaching. Wala, uuwi ako. Ano nga ba sinabi? Wala, lumampas. Sayang. Kaya yan, tagal nag-mature. Kasi hindi nakakapakinig ng mabuti ng salita ng Diyos. Kaya, yan po, sana may matutunan kayo sa karanasan ko. Kasi kung ngayon, akala nyo boring ang makinig ng salita ng Diyos, hindi siya boring. Ang sarap sa feeling na nakakapakinig tayo ng Word of God. Kasi, hindi ba kinakausap ka? Kaysa naman, nood ka lang ng nood ng reels yan sa cellphone mo, mga wala namang kwenta yung mga pinapanood mo. Pero ang Panginoon, lahat ng mga salitang galing sa kasulatan ng Diyos, mahalaga. Bawat salita, bawat pangalan, bawat pangyayari, everything is important. Amen. Amen? And if you are truly saved, kapatid ko, there will be transformation. Nung una, bored na bored ka, makinig. Anong oras matatapos? Mag-overtime na naman yan, si Kuya Nick sigurado. No? Tapos, ano ba yan? Nakakaanto, ang lamig. Nasigaw pa, nasigaw, hindi ko marinig. Ay, hindi ako makatulog. Tapos, ayaw pa niya nag-cellphone ako. Mga kapatid, maging mature na tayo. Kapag may nagsasalita, makinig. Amen. Lalo na pag sa Panginoon ng topic, makinig. Kaya minsan nagtataka ko, bakit gusto mo sa labas? Dapat pagunahan kayo sa loob. Yes, amen. Hallelujah. Kaya po personalan ha? Pero Word of God yan eh. Alalahanin niyo si Mary and Martha. Alam niyo yung story ni Mary and Martha? Na si Mary, mas pinili niya ang karapat-dapat na nakinig siya sa paanan ng Panginoon Jesus. But huwag niyo naman sabihin si Martha, i-condemn niyo naman. Meron din naman siyang ginagawa para sa Diyos. Pero mas pinili ni Mary ang mas important. Pare sila naman tama. Baka sasabi nila, ay mali si Mary, wag tularan, wag kayong gumawa. Ay di pagkatapos ng service, di wala kayong makain. Di ba? May sarili-sariling ministry. May sarili-sariling oras for everything. There is a time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and a time to be joyful. A time to work for God, a time to listen to God. Pero wag naman lagi naman every Sunday nandyan pa rin sa likod lagi. Lipat-lipat, palit-palit eh. Amen po? Amen. Kasi sayang yung message. Kapag nagbuhos ng biyaya ang Diyos, isipin niyo nasa birthday party kayo, nagpaagaw ng candy. Sino una makako? Sa una, siyempre, sa kakaroon ninyo yun. Bablock na yun. Yung mga sa likod, nakukuha niyo balat. Na lang. Gets niyo? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Grabe, no? And yung ating pagbabago, mga kapatid, hindi siya instant. Oo, merong ibang Christians, pag nung naligtas, instant change. Very good. No? Pero marami rin naman talaga Christian na nung nakilala sa Diyos, unti-unting binabago. Because we are changed from glory to glory. Yes. Kasi mas maganda nga namang tingnan yon na dati, ito lang yung kaya mong gawin para kay Lord. Dati singer ka lang. Ngayon, marunong ka nang mag-gitara. Uy! Tapos nakakapag-compose ka na. Uy! Tapos, dahil mo nang naturuan. Maganda, di ba? Amen. Kasi that is the work for the kingdom of God. Hindi dapat lamang tayo na tutuwa na we just excel ourselves. Ang totoong lingkod ng Diyos, nagme-mentor. Amen. Nagtuturo. Hallelujah. Ano bang utos ng Diyos sa atin? Teach them! Teach! Bakit walang nagtuturo? Diba? Kung may kapatid kayo, nakita nyo na hindi marunong, turuan. Nakikita nyo mali ang ginagawa, turuan ng tama.
Diba? Hindi yung kukonsintihin pa, oo nga, mali nga si Ma. Sige, dadamayan kita sa comfort kita. Pag alam nyo mali, itama nyo. That's right. Pero, lagi nyong tingnan pa din ang work of the Spirit. Kasi may mga taong sensitive. May mga taong okay sa kanila na salitaan ng diretso. May mga taong balat sibuyas. So pag-pray nyo palagi kay Lord, Lord, ano bang tamang approach ko sa tao? Kasi not every style works for everyone. Naniniwala kayo? Kasi ang Diyos natin, God of variety. Na hindi naman porket nag-work itong isang sistema na to dun sa isang taong kinausap mo, mag-work din siya dun sa isa. Kanya-kanya. We are unique. Di ba? So, dapat hingi tayo ng wisdom kay Lord. Paano ko ba i-deal tong kapatid ko na to ng balat sibuyas? Sabihin ni Lord, tadtarin mo. Balatan mo, tadtarin mo, igisa mo. Sibuyas eh. Di ba? Mga kapatid, nagpapatawa lang ako pero ang Diyos natin, pag ikaw ay mature na Christian, walang balat sibuyas na Christian. Di uso yun. Paano ka magtatagumpay sa mundo kung konting kibot lang iyak ka? Paano ka mananalo sa gera? Nagkakabarilan na. Pinay, huwag niyo akong barilin. Huwag niyo akong barilin. Gera nga yan eh. We are called to wage war against this world, mga kapatid. Amen. Being a Christian, it's not so simple. Tayo yung mga kawal ni Jesus. Sundalo tayo ng Panginoon. Amen. So, dapat lamang na we are ready. Dapat yung doctrine natin, ready din kayo. Hindi pwedeng Kristiyano na may nagtanong sa inyo, paano mo maipapaliwanag na iisa ang Diyos? Call a friend, pastor, dapat you yourself know where you stand. Amen. Gets nyo? Kasi maraming Kristiyano ganyan eh. Wala ampaw, walang alam. Bakit? Kasi naasa lang sa leader. Pero minsan may mga mali rin na leader. Hindi tinuturuan eh. So kaya dito sa church natin, may discipleship. Kaya we encourage everyone. Plug lang ako na commercial na umattend kayo sa discipleship training. Lalo lang kung sa tingin niya na gusto ko pang lumago, na uhaw kayo, gutom na gutom kayo sa salita ng Diyos, umattend kasi kayo. Amen. Amen. Diba? Sasabihin nyo, hindi ako natututo. Eh, wala ka namang ginagawang paraan. Bilang tao, mga kapatid, meron kayong dapat gampanan. Ang Diyos natin may awa. Sabi nga ng mundo, no? Nasa tao ang paggawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero minsan ngawa. Nasa tao ngawa lang. Lord, ang hirap ng buhay, Lord. Daing ng daing. Eh, walang ginagawa. Paano ka mga kaahon? Diba? Woo! Praise the Lord. Grabe. And the gospel is meant to be shared. Ito mga kapatid. Ang gospel, sinishare yan. Hindi yan pinagdadamot, no? If you are a Christian, pag ikaw lang ang Christian sa work, dapat nag-iilaw ka. Amen. Dapat kilala ka nila na ay Christian yan. Huwag niyong ayayain mag-inom yan. Hindi yan sasama. O baka naman, nandun ka sa trabaho mo. Ikaw pa yung nagyayaya. Uy, sahod, payday, let's go! Dapat kung ikaw ay iba, nakikita sa'yo. Mga kapatid, I just want to testify lang about my experience sa call center. Sa call center, marami mga kung ano-anong kababalaghan dyan. I think you might have heard, no? Pero, ever since na nakapagtrabaho sa call center, ang tawag nila sa akin, si Pastor Rich. Noon pa lang, sabi ko, ano ba yan? Siguro year 2012, 2010, start pa lang ako. Ito sa boss ko, kung tinatawag na pastor, di naman ako pastor. But, God, in the mercy of God, mga kapatid, we'll never know when will be our calling. We'll never know when will be our anointing. At ako yung kamunahan ng Diyos. There's perfect time for everything. And even you, even each of one of us, may sariling tawag ang Diyos sa inyo. Darating yan. Kung kayo'y tunay na anak ng Diyos, ang banal na Espiritu ang mangungusap sa inyo. This is
the time that you will serve me. Ang sabihin nito sa inyo. Kaya kung hindi pa yan dumarating, wait lang kayo. Because there is glory in waiting. Ayaw ng Diyos na mainipin. Ang gusto ng Diyos, kailangan marunong kayong maghintay. Kasi nga, He gave us patience. Amen. No? Grabe, no? And lahat ng believer, we are called to share the Word of God. Minsan we hear the word evangelist. No? Sabi, hindi, may mga evangelist naman na tinawag ang Diyos, trabaho na nila yan. Hindi po yun ganon. Amen? Ang mga evangelist, they are yung mga gifted ng ating Panginoong Diyos na talagang para sa masses sila eh. Talagang magaling silang mag-share ng Word of God. Pero tayo, bilang mga ordinaryong tao, meron din tayong kapangyarihan to share the Word of God. Diba? Dapat sa trabaho mo, dapat may mga nasasharean ka. May nasasharean ba kayo sa mga ordinary life mo? Amen. Dapat lang. Kasi pag kayo pa yung source ng kasamaan doon, double, double face, two-face Christian kayo. Diba? Pagdating sa simbahan, ang bait. Pagdating sa weekdays, ibang anyo. May maskara. Dapat, kung ano ka, Sunday, ganun ka din buong week. Amen. No? Dapat mabait tayo buong week. Hindi yung pag Sunday lang mukhang mapait. Pag Monday, oo, pag Monday. Kasi di ba galit na galit ang mga trabahador sa Monday. Monday na naman, balik trabaho na naman. Mukhang dinosaur pagpasok. Pagdating sa church, mukhang mukhang Barney lang. Ang kekay na dinosaur. Pero pag Monday na, nagwawala. So mga kapatid, dapat pinapakita natin kung ano yung totoo natin. Mas maigi yun kaysa makipag-plastic ka. Diba? Ano ba yung word na plastic na yan? Nauso yan dahil sa Orocan eh. Alam niyo Orocan? Yung plastic. Okay. Yung kasi dati nung 90s wala namang ganyang term eh. Tapos bigla na nagkaroon ng word na plastic. Bakit plastic? Kasi pag inano mo, peke. Kasi di ba mga furniture dati, mga kahoy. Matitibay. Pero anong pinalit? Plastic. So ganun din daw pag mga kaibigan na peke, plastic. Madaling bubigal eh. Madaling yung mo. So mga kapatid, tuloy tayo. We are called witnesses. So tayo mga Christian, we are witnesses. Mga saksi. Hindi yung isang denomination ha. Mga tayo, living witnesses tayo ng ating Panginoon Diyos. Anong ginagawa ng mga witness? They testify. So kayo, naikwento nyo na ba yung buhay nyo sa ibang how God worked in your life? Amen. Kasi yun ang pinakamagandang form or way of sharing kung paano kumilos yung Diyos sa buhay nyo. Kasi by sharing your experiences, lalo na genuine experiences, doon nila makikita na totoo at buhay ang Diyos natin. Diba? Lahat naman dito sa atin nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Yes, amen. So you have a thing to share. Diba? Kasi yung iba nag-share, ay sabi kasi kwento nung kaibigan ko, ganito, bait ni Lord. Oh. Walang dating yun. Kasi kwento lang ng kaibigan mo yun eh. Pero pag galing sa'yo, personal experience, encounter mo sa Panginoong Diyos, if you'll share it, ang lakas ng dating. Amen. Maniniwala ang mga tao dahil totoo ang sinasabi mo. So, ganun dapat tayo kapag tayo magpapatotoo. And if we testify, lalo na sa mga nagtitestimony dito sa harapan, huwag niyo naman habaan ng sobra, detalyado, pati minuto, pati yung oras, mga naganap, pati yung langgam na gumapang, na ikwento. Ang purpose po niyan is to glorify God. Amen. Hallelujah. Not to dig into details kung anong nangyari. As much as possible, kahit iklian niya lang, salamat sa Panginoong Diyos kasi natanggap ako sa work. Amen. Diba, tagal ko pong prayer, but answered prayer. That's it. That's a testimony. Hallelujah. Hindi mo kailangan maging magpalabok ng kung ano-ano. Ay, kasi nagsulat pa ako ng letter. Tapos, hindi tinanggap. Nagsulat ulit ako. Nag-apply ako.
Hindi po namin kailangan yan. Ang kailangan namin, mag-glorify ang Diyos sa paggawa niya sa iyo. Amen. Kaya huwag na natin pahirapan yung mga sarili natin. Mga kapatid, ang talino hindi nasusukat kung gaano ka-flowery, kung gaano kagaling kang magsalita. Dito sa pagiging Kristiyano, ang true wisdom, it's true simplicity. Yes, amen. Kung napaliwanag mo ang isang bagay, the simpler way na naintindihan niya ng kapwa mo, much better. Yes. Kasi yun ang mahalaga yung maintindihan. Hindi nila kailangan na napakabibigat na terms. Hindi nila kailangan na kung ano-ano mga salita to understand. Kailangan nila simple terms na maintindihan nila, and that where the glory of God works. Na kahit mangmang tayo sa harap ng tao, pero sa harap ng Diyos, we are the most knowledgeable people. Amen. Sabi nga ni D. Elton Trueblood, evangelism is not a professional job for few trained men. Hindi lang yan sa mga evangelist lang. No? But instead of unrelenting responsibility of, ano nakalagay dyan? Every Belongs. person who belongs to the company of Jesus. Do you belong in Jesus? Yes, amen. So kayo, we are called to evangelize, to share the word of God. Because we are in the company of Jesus. Pero bakit tamad tayo? Kasi yun na napapansin ko, wala na nag-evangelize sa mga churches. Kahit sa iba, ang tamad na. Why? Is it because of technology? Kasi andyan na yung Facebook, andyan na yung social media, chat na lang, invite tayo through chat. Bakit ka ba magbabahay-bahay? Why waste your time walk if you can reach out? Iba English pa, no? Kung kaya mo naman i-reach out through online. Kaya nga mga kapatid, we encourage everyone, kung kaya natin magawain dito, Bible study, prayer meeting, face to face. Amen. Kaya? Yes, amen. Kasi iba ang dating kapag magkakasama ng malapit. Para tayong mga uling. No? Ang uling na malayo sa baga, hindi yan mababaga. Namamatayan. Pero pag magkakasama ang mga uling, tapos papaypayan pa, lakas ng apoy. Parang gano'n yung pananampalataya natin. Pag nagsama-sama ang mga anak ng Diyos sa isang lugar, kahit saan yan, kahit hindi dito, kahit saang lugar, nandun ang presensya niya. Yes. But online, hindi naman po siya masama, ha? Huwag niyo ako masasamain. Hindi po siya masama. Kasi minsan may mga tao din na sobrang layo. Paano nga naman nakatira sa Pangasinan? Nakatira sa Tawi-Tawi. Sige, face to face, punta ka dito. Bengit. No. But that also means na reaching out to people. Amen. Ginagamitin po kasangkapan ng Diyos yan. Pero yung mga able, kung kaya, let's give our best. Amen. Huwag yung mediocre na paglilingkod lang sa Panginoon. Kasi minsan ganun tayo eh. Pwede ang pwede na. Diba? Okay na yung okay lang. Pero sa Panginoong Diyos, let's give it our best. Yes, amen. Ganun ang paglilingkod sa Diyos. Diba? Kung mag-evangelize ka, kunyari, mga ginagawa ng ibang mga churches, nag-share sa mga bus, sa jeep, pero sila nangihingi. Kung kaya natin gawin yon, mag-share kayo magbigay ng candy. O since nakinig kayo, o ito, tataka yun dulok. Iba to ah. Kasi wala pa ako nakitang ganun. Promise, wala pa. Na nag-preach sa sasakyan, pero may nakita na ako nag-preach, pero hindi naman siya nahingi. Pinaano niya na lang na ang Diyos na magbibigay. Pero tayo, let's go beyond kung anong kaya natin bigay. Best nga eh. Amen. O, di ba? Mas maganda yun. Kung bibisita kayo, mag-evangelize kayo, instead na kayo yung paghainan, magdala kayong pagkain. Di ba ganun si Pastor Rick dati? Kapag siya napunta sa Noveleta, siya na yung pumunta, siya pa may dalang bigas. Oh. Sa akin, para makain. Ganun ang totoong lingkod ng Diyos. Amen. In honor sa ating kapatid na pastor. No? So ganun po, ganun ang tunay na paglilingkod. No? If you belong to Jesus, alam mo yan. Hindi ka manghihinayang, ano ba naman yung kakarampot na bigas para ibigay. No? Romans 10:14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano nga naman maniniwala kung hindi nyo napakinggan? And how shall they hear without a preacher? So may halaga rin pala ang preacher.
Amen. Na, kasi they are the ones who delivered the Word of God. So, pwede po pala maging preacher lahat? Yes! Kaya nga, preach the Word of God. And then after you preach, if they accepted God, that's the time that you teach. Kasi una, i-preach mo muna na God is the Savior. Na lahat tayo makasalanan. Na ang salvation ay isang sa Diyos lamang, sa Panginoong Isus lamang. At sila'y binuksan ng ating Panginoon. Sabi lang, oo nga kapatid, tama ka. And that's the time that we teach. There's a time for everything. Inisipin niyan. Lagi may perfect timing ang Panginoon. There's a time to preach, there's a time to teach. Amen po? Amen. Amen. And for God to reach us out, anong ginagamit niya? Sino? Ordinary people. Amen. Ganun po ang ating Panginoon Diyos. And sometimes, Christians tayo, masyado tayong superficial. Ano ba yung superficial? Yung masyadong, iba yung pananaw natin. May humihingi ng tulong sa'yo. Tinawagan ka. Hello, Kuya Migs. Patulong naman. Wala akong makain. Ang ginawa, sige, pag-pray ko na may makain ka. Sa tingin niyo, nakatulong? Yes, nag-pray, pero superficial. Ano yung hihintay nyo pang gumawa ang Diyos? May kaya kang gawin. Amen. Puntahan mo, bigyan mo pagkain! And that's where God rejoices. Ay, ang galing ng anak ko, natuto. Kasi mga Kristiyano, lagi na lang pray ng pray, wala namang gawa. Diba? Hiling ng hiling, request ng request, pero walang gawa. Kaya nga, we should be doers and not just hearers. Amen. Kapatid, mag-mature na tayo. Diba? Kasi instead of helping others, pag-pray kita. Pero yung mga sakit-sakit, ayan, syempre, beyond their power na yan. Diba? Pero ang mga sakit lang ng ulo, bigyan mo paracetamol. Ito, may gamot ako. Inom. May pag-pray. May mga kilala kong ganun eh. Ayaw uminom ng gamot. Pag-pray na lang. By faith lang daw, by faith. Oo, gumagana minsan, pero wala ka pang faith sa gawa. Kasi gawa naman din yan, everything that's in this place, in this world, is for God. Diba? Yung talino na ginamit ng mga biochemists na gumawa ng gamot na yan, kanino galing yun? Sa Diyos! So wala ka magtiwala sa ginamit ng Panginoon na gumawa ng gamot na yan? Sa akin sa Diyos ka lang? Parang ganyan din sa mga Kristiyano. Na hindi, kay Lord na ako rerekta. Sa pagbabasa ko, sa pag-aaral ko, kasi siya lang naman talaga nagbibigay eh. Ayokong magpasakop sa kahit kaninong denomination o kahit kaninong pastor. Kasi mali naman yan. Mali. Gumagamit ang Panginoong Diyos ng bagay, tao, para tayo maturuan. Kasi minsan, mga kapatid ng tao, ayaw talaga natin mag-submit. Yan, ayaw magpasakop. Isa lang ang papapasakupan ko, Diyos lang. Siya lang. Tama naman. Pero, may design ang Diyos. May design. Diba? Kailangan may mag-mentor sa atin. Pag may nag-mentor sa atin, ikaw bilang natuto, papasa mo rin yan. Pasa-pasa lang yan. Ito ka, higit ka pa sa apostle, disciple. Kasi sila nakasama talaga nila ang Panginoong Diyos eh. Kaya nga yung teachings natin mga kapatid, it came from the apostles. Not just in any denomination. Kasi ito lang just to give you context, kasi kapag natuto ka under a denomination, ang mga doctrines na ituturo nila, ang mga verses na gagamitin nila para mapatatag kung ano yung doktrina nila. Like for example, nasa Trinity ka, syempre gagamitin nila ang mga verse pang Trinity. Alam mo namang gumamit sila ng mga pang one God na verses. Habang nagtuturo sila, Hear, O Israel, the Lord, dinagtanong yung mga, sabi mo, tatlo yung Diyos eh, bakit mo sabi ng one God? Kaya dito rin sa atin, we believe in one God. So, references natin, it's about one God. But, hindi tayo nag-handpick ng verses. We read everything. Amen. Hindi dapat nag-handpick ng verses. Lahat inaaral. Yun ang totoo. Kasi yun ang mali minsan ng mga denominations. Pili na lang. Ito kasi. Tanggalin natin. Edit mo yan, editor. Tanggalin yan. Mali. Masisira ang paniniwala. Palitan ng pangalan.
Di ba? Ay yung mga hindi naniniwala kay Jesus. Oh. Siyempre, hindi nila ituturo na Diyos si Jesus. Pag sinabi nila Diyos si Jesus, sira lahat ng mga members. Sabi mo, tao lang si Jesus ah. Bakit Diyos na? Baka walang John 1:1 sa kanila. Meron din naman. Bible, same Bible pa rin naman ang binabasa natin. Amen. So, sige, tuloy tayo mga kapatid. And, dapat bilang Kristiyano, we have integrity. Ano ba integrity? Ito yung kaya kang pagtiwalaan kahit walang nakakakita. No? Kasi ang tao ngayon, magaling lang pag may bantay. No? Kung ganyan yung supervisor sa likod. Galing, sipag, ang bilis! Nung umalis, tayo muna. Hindi naging productive. No? Ganyan ang mga tao. Mahilig tayo ang term na pumetics. Pumetics. Sasarap nga naman pumetics. Bayad ka ng walang ginagawa. Totoo, no? Amen. Sarap yun. Di ba naman gusto ng kumikita ng nakaupo lang? Na kuya-kuya-kuya lang, kumita. Pero bilang anak ng Diyos, sa tingin nyo, tama, mali? Mali. We work with integrity. Kahit sa paglilingkod natin sa Diyos, we serve God with integrity, mga kapatid ko. Dapat ang motive mo, hindi para magpasikat, not for you to show your voice. Kasi minsan mga singers ganyan eh. Aawit ako para malaman nila magaling ako. Mali. Aawit tayo dahil dapat awitan ang Diyos. Tutugtog tayo dahil He deserves the highest praise through music instrument. At makikinig tayo dahil dapat makinig sa salita ng Diyos. Diba? Ganun po dapat lagi. Ang purpose talaga natin lagi is to glorify God. In everything we do, whether we eat, whether you drink, whether you sit down, is to glorify God. Amen? Hallelujah, no? And we are used by God as instruments to partner with Him. Mga kapatid, hindi na nga natin kailangan pang magpa-crucify eh. Para maipakita na tayo talaga yung followers ni Jesus. Di ba? Kailangan mo lang sumunod sa mission na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi siya naggumawa. Sabi na nga ng Panginoon Jesus, it is finished. Done work na yan. Tapos na. Wala ka lang idadagdag sa kaligtasan. Kailangan mo lang gawin is to share it. Share. Kaya yung mga Facebook nyo, share. I-share na yung life gospel. Amen. Ba't parang wala ako nakikita? Kung may nakikita kong post, konti lang nagsishare. Si pastor lang nagsishare. Nasaan na yung iba? Member ba kayo lahat ng GC, page? Apo, madaming member. Yung mga hindi pa i-add yan ha, pero kailangan makita natin nagsishare. Alam nyo, that's one way of evangelism. That they may know na ano yung mga Christians pala dito sa building na to. Di ba? Hindi lang yung mga nandyan na nakakapakinig, pati yung mga nasa online. Meron pa lang church dito. Kung nalaman nila, then they will encounter God. At nagamit dahil lang sa pag-share. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, isa pang point. Kapag hindi natin sinunod ang Diyos, mamimiss natin yung pribilehi yung binigay niya sa atin to serve Him. Amen? Kasi sayang. Kasi ang paglilingkod natin, yung ministry na binigay sa atin ng Diyos, it is a privilege. Hindi siya binigay lang dahil kailangan mong gumawa. Binigay niya yun sa'yo para bigyan ka niya ng pagkakataon na makapaglingkod. Natutuwa ba kayo maglingkod sa Diyos? Amen. Sarap, no? Ang sarap maglingkod sa ating Panginoon. And knowing God is all-powerful and all-knowing, hindi niya naman talaga kailangan yung help natin in the first place. No? Kaya niya namang baguhin ng tao kahit anong oras niya gusto. But why did God use people? Use ordinary people. Pero, kung may isip niya, oo nga no, bakit kaya? Kaya niya namang baguhin yung mga tao. Pero bakit pa siya nagpa-evangelize? Bakit pa siya nagpa-ano ng church? It's for His glory. Para makita niya na we have the freedom to work for Him. Amen. Diba, ginagawa natin na dahil we are not forced to.
Ginagawa natin ito dahil mahal natin ng Diyos Yes, na gusto amen. natin na marami pa makakilala sa Kanya. And Lord, ito pa yung mga lost sheep mo. Ito, dadalhin namin para sa'yo. Gusto niyo yun? Kaya minsan, marami rin mga Kristiyano, minsan nagkakaroon ng doubt. Bakit kaya tagal-tagal na ng church natin hindi lumalago sa dami? Pero mga kapatid, huwag kayo mapanghinaan ng loob. Kasi it's not the numbers Amen. that God is looking. Ang tinitingnan ng Diyos, gaano ka na ba kalago sa Panginoon niyo. Pero, bilang malagong Kristiyano, anong mission ulit? To share, to teach. Ginagawa ba natin? That's the question. Kasi, kaya tayo konti, because baka we are not matured enough to do our mission. Yes. Amen. But if we are open, ay, yung pala yung kailangan para dumami, is to share the word of God, then do it! Amen. Huwag tayong mag-pray lang na mag-pray para tayo mga Kristiyano nagpe-pray ang Lord. Tulungan mo kami, paramihin yung mga members ng church. Pero wala namang ginagawa. Parang katulad lang din yun na example ko kanina. Na may humihingi sa'yo ng pagkain, pinagdasal mo lang. Pero wala kang ginawa. That's the problem of Christians today. Na God uses ordinary people, but being ordinary, minsan nakakalimutan natin that we have an extraordinary God that can help us to do wonderful things for Him. Amen? Hallelujah. If you are being used by God, praise Him, worship Him. Makita mo yung pinaka-utmost respect mo. Pag hindi ka naman ginagamit pa sa ngayon, then ask God, Lord, ano ba talagang purpose ko? Ako ba ay tagapagturo? Ako ba ay singer, leader? Diba? Mahihain ako, hindi nga ako makapagsalita sa harapan. Pero di natin alam. One of these days, you can speak here boldly about the goodness of God. Amen. Diba? Ang mga mahiyain, magiging matatabang pagdating ng panahon. And hindi yan dahil sa'yo, dahil yan sa Diyos. Diba? Dapat ganun. Diba? Huwag tayo mahihiya dahil kasama natin ang Panginoon. Alam niyo, sa ganang amin lang, hindi ko kaya to eh. No? Yung humarap sa inyo, makiusap sa inyo, nakakahiya. Pero, sinong katulong? Ang ating Panginoon Diyos. Kasi siya yung gumagalaw, siya yung nagbibigay ng guidance sa kanyang mga anak para magawa ang mga bagay. Amen. So kayo kaya nyo rin. Huwag kayong matakot. Amen? And then, one example, let's look at the life of Mr. Edward Kimball. Ayan. So si Edward Kimball, isa siyang teacher sa Sunday school. And then the Lord convicted him to teach the Word of God sa isang batang lalaki. At nakilala niya si D.L. Moody. So si D.L. Moody, i-research nyo, isa rin siyang great evangelist. No? And si D.L. Moody, sa kanyang pagtuturo, naturuan niya si Wilbur Chapman. Si Wilbur Chapman, naturuan niya si Billy Sunday. Si Billy Sunday, naturuan niya si Mordecai Ham. Tapos, si Mordecai Ham ay naging mentor ni Billy Graham. Kilala niyo si Billy Graham? Makilala niyo na yan, ha? And si Billy Graham, marami rin na-reach out ng mga pastors. Tingnan niyo yung chain of events, mga kapatid, nang dahil lang sa iisang tao na nag-share ng Word of God sa isang tao din, na ginamit din ng Panginoon, kumala ang salita ng Diyos. It is the power of one. Kahit isa lang ang ma-share nyo, it's all right. Kasi hindi nyo alam na yung na-share nyo pala ng Word of God, He will be called for a greater purpose. Amen. Na siya pala magiging great preacher, great evangelist. Yes. Na, Amen. tapos matatandaan niya, bago ako makilala sa Panginoon, may kumausap sa akin. Isang tao. Baka hindi niya na ako nakaalala ngayon, pero nakaalala ko siya. Gusto niyo ba yun? Ganun yung mararanasan niyo pagdating niyo sa langit na mayroong sasalubong sa inyo. Ay, alam mo, Brother Ray, nung nagturo ka, nakonvict ako na mag-serve sa Panginoon. Thank you, ah. Gusto niyo yun? Na pagdating nyo sa langit, hindi lang yung Panginoon yung magko-comment sa inyo. Maging yung mga na-share nyo. Na kung hindi dahil sa
share niyo ng Word of God, hindi namin makikilala ang Panginoon. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. That's why He uses ordinary people tulad natin to share the Word of God. Amen. Hallelujah. Naiintindihan niyo na mga kapatid kung bakit ganun na lang yung pagpilit namin sa inyo. Ganun yung pag-encourage namin sa inyo na tayo gumawa para sa Panginoon. Kasi pagdating ng panahon, pag doon sa kalangitan, may grand reunion, makikita niyo lahat ng mga na-sharean nyo na talagang tumanggap sa Panginoon Diyos and they will appreciate you. Thank you kapatid. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakilala sa Panginoon. Siyempre, una nila papasalamatan ng Diyos. Ikaw, naging kasangkapan ka lang ng Diyos. Kaya huwag kayo magtitake ng glory sa sarili niya, ha? Ginamit lang kayo ng Panginoon. Amen. Amen? And always think, how can I leave a legacy in this world? Kapag ako namatay, paano ko aalalahanin ng mga tao? Gusto niyo yun, namatay kayo, walang nakaalala sa inyo? O namatay kayo, naalala kayo ng mga taong Amen. natulungan nyo, na-sharean nyo? No? Parang ang lungkot nun, dadali ka sa huling hantungan mo, konti lang mga kikilibin, no? Minsan nga napapatanong ako, siguro masama yun. Pero bakit yung mga politiko, pag namatay, ang daming napunta? Sikat. Sikat, no? Pero dapat tayo mga Kristiyano, dapat din yung aim natin. Diba? Kaya nga to live is Christ and to die is gain. Kaya pag tayo namatay na we are being faithful sa ating Panginoon Diyos, sigurado ako marami makikilibing sa iyo. Naalala ko yung kay Nanay Paul. Ang dami, mga kapatid sa pananampalataya, ang nakiramay, ang nakikinig. Dahil naging tapat siya sa Panginoon. At tayo din, pagdating ng panahon, wala naman po immortal sa atin, no? Na tayo din po ay kukunin ng ating Panginoong Diyos. At they will remember us na ito, naging faithful servant ng Panginoon. Siyempre, ang unang makakaalala, unang mapo-comment sa'yo, Panginoong Diyos. Diba? Well done! Woo! Anak, my good and faithful servant. Gusto niyo yan? Pagdating niyo sa langit, ganun yung commendation sa inyo ng Panginoon. Eh pag wala kayong ginawa, paano kayo makasabihin ng well done? Sasabihin na sa inyo ng Panginoon, anak, ano ginawa mo? Ginawa mo sa lupa. Nanood ka lang ng reels. Tapos, nagpuyat ka ng Saturday night. Hindi ka naka-attend ng church. Nagising ka kasi 11 na. Kahit magbiyahe ka, wala ka nang aabutan. How excited are you sa ating Panginoon? Dapat lagi tayo excited. Lalo na kapag may mga gawain na, uy, nako Sunday na, dapat naka-plancha na agad, dapat naka-ano na. Huwag tayong tulad ng iba na kapag outing lang masipag. Pag outing, ang usapan, 7 a.m. alis na, 3 a.m. gising na. Pero pag regular church, ang oras ng start, 9 o'clock, 9:05, wala pa. Anong kaibahan? Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay. And then next, third, Christ. Pangalawa pa, patapos yun. Sige, mabilis na lang po ito mga kapatid. We are called to serve Christ. Sa Colossians 1:7, as you also learned from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on your behalf. Amen. So sabi dito, si Epaphras ay tinuring na fellow servant. Sa harap ng ating Panginoon, we are servants. No? Mga tagasunod tayo ng ating Panginoon. And kung ikaw ay isang servant, ang mga Christian, we are called doulos, which is a fellow bond servant. Ano po yung bond servant, Kuya Migs? Ayan. Ang bond servant, ang panahon po ng Israel, kapag ikaw po ay isang slave, meron kang kontrata, no? Na 6 years na magsaserve ka sa master mo. Then after mo fulfill yung contract mo, pwede kang maging malaya or pwede kang magstay sa amo mo.
Ang context po niya nasa Deuteronomy 15:12 to 17. Basahin niyo na lang, no? Kasi wala na po tayong oras. So, pero sa ating Panginoon, nung tayo nag-serve, gusto mo pa bang mawala sa Diyos? Kaya nga, lagi binabanggit ng Apostle Pablo na siya ay slave of Christ. Tayo din mga kapatid. Akala kasi natin, ang salitang slave ay masama. Kasi nga, yun ang naipamulat sa atin ng mundo eh. Yung slavery, di ba? Yung mga black man na in-enslave ng mga puti. Di ba? Ang pangit ng story. Inabuso sila. Pero kapag ikaw ay slave ng ating Panginoong Diyos, ang ating amo ay napakabait. Hindi ka niya pababayaan. Well protected ka. Papakainin ka niya ng tama. And you have the freedom. Kahit slave ka, malaya ka. Pwede ba yun? Pwede po sa ating Panginoon. We are bond servants of Christ. Amen? And are we willing to be bond servants of Christ, mga kapatid? Parang ayaw nyo, no? Ayaw nyo maging alipin ng Diyos. Pero dapat maging alipin tayo ng ating Panginoon. Always ready to serve God, mga kapatid. And in everything we do, dapat hindi siya maging burden. Alam niyo, nagigets nyo? Kasi minsan sa mga Kristiyano, nagiging burden yung gawain na, may Sunday na, may Miyerkules pa, may Biyernes pa, may Sabado pa, pwede bang linggo na lang? Di ba? Pero pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, Pastor, bakit hindi araw-araw yung gawain? Amen. Ang mga early Christians, mga kapatid, they have meditated the Word of God day and night, each and every day. Hindi sila napapagod. Dahil sa kanila, it is a joy to read the Word of God. Sa'yo, ano ba ang salita ng Diyos sa'yo? Natutuwa ka ba o burden siya sa'yo? Kayo na lang mag-i-explain yung sarili niyo. Kasi kung ikaw natutuwa ka every time that you hear the Word of God, then that is a proof that you really are a son and daughter of God. Amen. Kapag ikaw bored ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin hindi ka kabilang sa kaharian niya. Yes. Yun lang yun. Pag tinutulog-tulugan lang natin ang salita ng Diyos, pag hindi natin pinapansin, hindi natin pinapahalagahan, ibig sabihin, wala kang zeal, wala kang passion sa ating Panginoon. Amen. It means you are not transformed. You are fake! Hindi po ako galit ha. Pero yun po ang katotohanan. Kasi, we need to avoid that. Kasi doon ko na-realize mga kapatid na kapag may mga darating na times talaga na manghihina ka, manlalamig, manlalambot. Minsan ayaw mo magbasa ng salita ng Diyos. Minsan ayaw mo pang makinig. Pero kung ikaw talaga'y pinili ng Diyos, babalik at babalik ka. Amen. Kasi doon ka nakalinya eh. Di ba? Parang sinusundan nating daan, nakalinya na yan sa Panginoong Diyos dito. Ito yung daan ni Brother Ray. Minsan napapaliko ka. Pero sa kabutihan ng Diyos, balik ka dito. Pero kapag ang Kristiyano kuno, nagsasabi na siya yung totoo, pero hindi talaga natutuwa o excited sa salita ng Diyos, niloloko na lang ang kanyang sarili. Amen. Real talk na tayo dito mga kapatid. Hindi tayo nandito sa simbahan ito para magpasayahan lang, para mabigyan kayo ng enlightenment. Nandito tayo para harapin ang mga kailangan nating malaman. Amen? Kaya dito sa church ito, hindi usong baby dito. Dito sa church ito, tayo lahat dapat mag-mature tayo. Amen. Hallelujah. Diba? Ang isang bond servant o isang slave ng ating Panginoong Diyos, always ready yan to be called. May nakita ka bang katulong na pag tinawag, sasabihin niya, wait lang? Wala. Kapag ang katulong sinabi, nga pala, inday ang tawag sa mga katulong. No? O kaya kanyari, ito, palinis naman ito. Sunod agad yun! Tayo dapat mga Kristiyano, pag sinutusan tayo ng Diyos, sunod agad. Amen. Hindi yung wait lang.
Pero may dahilan. Sasabihin nila, hindi, anak naman ako ng Diyos. Di ba yung mga anak may karapatan magsabi ng grace? Pilosopo. Diba? Bagamat tayo anak ng Diyos, ngunit tayo alipin. Mga lingkod tayo ng ating Panginoong Diyos. So dapat, we are always ready. Naka-standby lang, Lord. Sabihan mo lang ako, anong gagawin ko today? Kung ano sinabi ni Lord, sunod. Dapat hindi siya maging pabigat sa atin. Kasi kapag nagiging pabigat na sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, matakot ka na. Iba na yan. Kung nagiging pabigat sa iyo ang pagbibigay sa ating Panginoong Diyos, iba na yan. O nagiging madamot ka na. Amen? Kasi ganyan po, kapag ikaw ay totoo, naliligtas ng Panginoon, you can do everything through Christ who strengthens you. Diba? So yun eh. Sabi din, my life is no longer my own. Ang buhay natin, my career, my family, my finances, yung future natin. Kanino na siya? Kay Jesus. Di ba may kanta nga eh, I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Dapat ganyan tayo mga kapatid. We give ourselves to Jesus. Kaya may kanta rin, Lord, I offer my life. Our life is the living sacrifice. Dapat yung buhay natin, dapat na maging handog sa Panginoong Diyos. Ano yung karapat-dapat? Without blemish, maayos. Kaya kahit na tayo mahirap ang buhay, kahit na nandyan yung kasalanan, nandun pa rin yung isip natin na kailangan maging maayos ako sa harap ng Diyos. Di ba? Kasi hindi natin may iwasan na meron tayong mga katampuhan, meron tayong magiging mga kagalit. Hindi natin may iwasan yan. Tao tayo eh. We are still in the flesh. Hindi pa tayo glorified. So, marami pa tayong dadanasin. But ano yung reminder ng ating Panginoon? Na dapat maalala lagi natin yung responsibility natin bilang anak niya. Then sa Colossians 3:23, as whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men. Huwag tayo maging men pleaser. Minsan ang tao gusto lang natin kung ano yung magugustuhan ng madla. Ang bait talaga niyan. Ay, favorite ko talaga yan eh. Kasi ang sweet-sweet ng bata na yan. Pero sa loob, baho nyo naman. Plastic. Kailangan yung orok ng plastic. Diba? Kung may gagawin tayo na kahit anong bagay, gawin nyo yun para sa Panginoon. Hindi para sa tao. Huwag tayo maging tulad ng mga politiko na ginagawa lang para sa imahe. Minsan ganun yung mga tao gagawin lang para ma-maintain yung image. No, ang image na pinoprotektahan natin, mga kapatid ko, imahe ng Diyos. Amen. Kung ano yung sasabihin nila sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Alam niyo ba, kaya nga binabansag ang hypocrite ng mga Christians eh. Masabihin, Christian pa naman yan, bakit ganyan? Christian, simba-simba pa yan ng linggo, pero tingnan mo, ay, nakikipagsabunutan sa kanto. Diba? Ay, nagme-make up pag ano, pero lalaki. Naglalabas. Diba? Ito mga kapatid, regarding holiness naman, may mga standard kasi talaga mga Christians na sa mga babae. Minsan madalas mahigpit sa babae, no? Pagdating sa modesty. So mga kapatid ko, lalo na sa mga nandito, diba, bakit namin kayo na-encourage to dress up na maayos? Ang reason niyan, haharap kayo sa hari ng mga hari. Sa Lord of Lords. The one true God. Payag ba kayo na ang damit nyo pambahay lang? Ang damit nyo panggala lang? Ano ang susuot nyo? The best. Because God wants the best. Pero wag lang yung damit ang ihanda nyo. Yung puso nyo. Doon talaga siya tumitingin sa puso. Pero kung alam mo naman ang tama, kasi alam na ng puso mo na tama eh, ipipilit mo pa rin ba yung gusto mo? Ay, rugged ako. Gusto ko rugged pa rin ako, Lord. Kasi this is my personality. Nangingibabaw pa rin ang sarili. Pero pag ang Diyos ang pinakilos natin, matututo tayo magbago. Unti-unti para sa glory ng ating Diyos. Nagigets nyo? Kaya lagi may mga pag-aalala
magpapakalala ang mga leaders natin kung paano tayo mamuhay, paano tayo gumawa, kasi nga, that's for you. Para sa atin yun, mga kapatid ko. Diba? And a faithful servant of Christ, si Epaphras, basahin natin sa 4:12-13 ng Colossians. Epaphras, who was one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers. Ano ba yung laboring fervently? Gumagawa ng sobrang sikap. No? So napakasipag po nito ni Epaphras, that you may stand perfect and complete in all the will of God. Yan po kasi pinaka-goal natin eh. Na paghaharap na tayo doon sa ating Panginoon, harapat dapat tayo. Pero hindi natin kaya. Hindi talaga natin magagawa yan dahil tanging ang Diyos lang ang makakapag-complete sa atin. Tanging ang Diyos lang ang makakapag-perfect sa atin. Amen? And then sa 13, for I bear him witness that he has a great zeal for you and those who are in Laodicea and those in Hierapolis. So, ang tanong, what kind of servant are you becoming? Anong klaseng lingkod ka ng Diyos? Ikaw ba ay masipag na lingkod? O ikaw ba is yung sakto lang? O ikaw ba patamad-tamad na lingkod ng Diyos? Mahirap po makakasagot niyan. Sabi ni Pablo kay Epaphras sa Philemon 1:23. Doon muna tayo sa sinabi ni Mother Teresa. Sabi niya, God has not called me to be successful. Ano sabi niya? He has called me to be faithful. Though iba yung doctrine na pinaniniwalaan nila, but this one is correct. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging successful sa buhay na to. Naintindihan niyo? Amen. Kasi akala natin na kapag tayo naging Christian na, we will be overcomers. We will be more than conquerors. Magiging successful tayo in this life here. Mali! Ang success natin nandun sa kabilang buhay. Dito, this is our testing ground. Kasi minsan nakala nila, dahil nga anak ka ng Diyos, dapat makita yung blessing sa'yo. Kaya minsan nagiging trend na yan ng mga ibang denominations. Yung mga ibang pastor, ang yayaman na. Minsan, dumating na rin sa tanong ko sa sarili yan eh. Kung babalik tayo sa early church, ano bang sabi ni Pablo sa early church? Ano bang setup ng early church? Bebenta lahat ng ari-arian. Ang napagbentahan, i-share sa buong church. Lahat ng members sila, walang exempted. At ang makukuhang maliliko, paghahati-hatian ng mga members. Siyempre, ang unang tatanggigan, alam nyo na, yung mga mayayaman. Because they love money more than their love for God. Pero kung ang isang Kristiyano ay totoo, kunin nyo na lahat. Kasi nahanap ko na ang pinaka-treasure, si Jesus. Lahat kaya kong ipagpalit because I found the greatest treasure, which is Jesus. Kayo, kaya nyo bang ipagpalit yung cellphone nyo? Pag hiningi ito, akin na yan. Kaya natin ibigay? Siyempre. Mag-iisip muna. Pwede pag-isipan ko muna. Pero kung kilala mo ang Panginoon, kahit kunin ang lahat sa'yo, mananatili ka. You will endure till the end. Because you know na si Jesus is the only treasure na pinakamahalaga na makukuha mo. Ganun yun. Kung naiintindihan nyo lang yung mga parables si Jesus, mag-glorify nyo talaga siya. Galing. Pero bakit ang tao humaling na humaling sa mga material things? Humaling na humaling tayo sa mga bagay. Because we are still in the flesh. May mga pangangailangan kasi ito eh. Pero once na ma-overcome natin, that's where the victory comes in. Na kapag tayo gumraduate na dito sa mundong ito. Yun yung hintayin nyo. Huwag kayong magpayaman dito. Huwag yung naisin na maging successful kayo dito. Ang naisin nyo, maging successful kayo sa harapan ng Diyos. Amen. Aanhin mo, presidente ka dito, pero impyerno ka. O presidente ka ng mga demonyo. Doon ka, maghari ka doon.
na ikaw yung pinakapaparusahan kasi presidente ka eh. Diba? Pero dito, we are ordinary. But, dun sa langit, mga extraordinary tao tayo. Extraordinary tayo, no? Amen po? Amen. Grabe. Teka, pwede mag-onti sa ulit, no? Okay lang sa inyo. Bibilisan ko na lang po, no? Question ulit. Has our faith become so comfortable that it demands almost nothing from us? Naging komportable na ba tayo sa pananampalataya natin na wala ka nang nararamdaman na bigat or na presyo na parang, di okay lang naman kahit di ako matin. Wala na yan? Hindi. Makaka-attend naman ako bukas, makaka naman ako next Sunday. Kaya, okay lang umabsent niya. Ganun na ba? O, parang ang bigat sa pakiramdam na parang, ano? Gusto ko sana magsimba kaso nandito ako sa isla. Wala akong masakyan. Ubalik. Nung pa na-aksidente pa na aeroplanong sinasakyan mo, no? Nakaligtas ka na sa isla. Pero iniisip mo pala Sunday ngayon eh. Pero yung iba, lalakarin na lang yung church, hindi pa kaya. Ay kung putulan ka ng paa ng Panginoong Diyos, baka magsimba. Kasi wala na eh. Wala lang pa. Si Lord na lang pag-asa ko. Eh nung may paa, ayaw maglingkod. Minsan gano'n ang mga tao. Naantay pa natin paluin tayo ng ating Panginoon, no? So sometimes we are convicted by the Lord to do things that is beyond reason. So share experience on being brave. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano, sobrang tatapang. Si Paul, si Silas, even Epaphras, napunta sila sa kulungan. Nakulong sila for doing good. Okay lang sa akin makulong yung mga kriminal eh. Kasi they deserve it. Pero yung mga lingkod ng Diyos na mapapintangan, makulong, but they still continue to work for God. Tayo, malaya tayo dito. Walang naninita kung masigaw-sigaw tayo dito about Jesus eh. Sa ibang bansa, sa Middle East, pag narinig lang kayo nag-praise and worship, saburi kayo ng mga pulis. Kulong kayong lahat. Gusto niyo bang mangyari muna yan bago tayo maging tapat? No? Pero minsan ginagawa ng Diyos yun eh, para matesting niya kung sino yung totoong kanya. Amen? Kasi minsan, pag nasa comfort, nandyan yung mga members. Pero pag nasa oras ng kahirapan, like bagyo nga eh, ilan tayo? Population natin ng bagyo, 20? 20 tao lang ang nagtyagang magsimba. And praise the Lord for their lives. Amen? Sa mga hindi nakapagsimba, naiintindihan naman kayo ng Diyos. Pero push pa natin. Pagsikapan natin, nakayanin din yung kinakaya na ito. Kung kaya, sabi nga ni Francis, kung kaya mo, ay kaya niya. Kaya nating dalawa. Diba? Pag kaya ng kapatid natin, kaya nyo din yan. Diba? Anong pinagkaiba ba? Ano naman? Amen? And maraming mga missionaries na pumunta sa iba-ibang lugar, they have surrendered their lives to Jesus, no? Na naglingkod sila para sa Panginoon, namatay para sa Panginoong Diyos. Amen? And then, sige, punta na tayo sa surrender pa, next slide na po yan. Yan. Patapos na po tayo, sorry po sa extension ha. Sige, next pa po. So sabi ni Jim Elliot, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Parang ang hirap intindihin, no? He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Kasi may mga bagay po na parang ang hirap bitawan, pero worth it naman na ibigay. Diba? So, huwag tayo manghinayang na mawalan. Kung yung ibibigay natin is worth it, nag-gain din. Diba? So, hindi ka matuturing ang hangal na bibigay mo yung isang bagay na hindi mo naman kayang i-keep, na which is, ano ba yun? Gospel. Yung Word of God, na hindi mo siya dapat kinikip lang sa sarili mo, na yun ay dapat sinishare mo sa iyo. Amen? Hallelujah. Jesus is worth everything. Patapos na po tayo. So si Jesus, Paul described Jesus as what? He is the image of the invisible God. The firstborn of all creation.
sa Colossians 1:15-18 yan. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. And He is before all things. Siya'y una sa lahat. And in Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. So yan po ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang siya ordinaryong tao, hindi lamang siya just isang distinct person ng Diyos, no? Sa God the Son, He is God Himself. Amen? Kasi siya nga yung image of the invisible God. Kasi sino yung imaheng pinoportray niya? Kung distinct persons sila. Gets nyo? Kasi minsan naguguluhan ang mga tao sa magiging isa ng Diyos. And sobrang hirap po talagang ipaliwanag yan, lalo na meron ka ng sariling paniniwala. Kahit baliin yan, kahit anong gawin, sabi nga ng mga Katoliko, ako, pamamatay akong Katoliko, na isusi na yan, ay naikandado na yan, ang susi, tinapon na dun sa kailaliman ng dagat. Hindi na ako magbabago. Amen? Narinig nyo na yan, di ba? Pero walang imposible. Amen. Dahil ang kapangyarihan ay mas malalim pa sa karagatan. Kung gusto kang baguhin ng Diyos, babaguhin ka niya. Kung gusto ka niyang iligtas, ililigtas ka niya. That's the power of God. Amen? And after knowing Christianity, we can say, after knowing Jesus, sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, but Christ lives in me. And in life which I now live, sa buhay na binubuhay natin, tinatakbo natin, in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon, no? Na hindi na pala tayo nabubuhay. Kaya pala sabi na we are a new creation. Kasi hindi na ikaw yan. It is Christ who lives in us. In you. Amen? Nagets nyo? Kaya, if it's Christ who lives in you, would you still continue living in sin? Hindi na. Kaya nga, ang mga professing Christians, if they say that they are a follower of Christ, if Christ is inside them, dapat hindi na sila gagawa ng masama. Though, masipag kasi si Satan eh. Ang hilig mag-tempt. No? Hindi siya tumitigil. Kasi gusto niya mandamay eh. Damay yung mga ibang tao, yung mga Christians. Kaya minsan, nagkakasala pa rin ang mga anak ng Diyos. Hindi naman tayo exempted na nung sinave ka na ng Panginoon, perfect ka na. No sin. No, hindi po ganun yun. Dahil the flesh is weak. Mahina ang ating laman. Lalo na sa temptation, mga kapatid. And God is not looking for gifted people. He's not looking for the most knowledgeable. He's not looking for the most influential. Anong ginagamit niya? Sinong ginagamit niya? Tulad natin. Ordinary people. Amen. Tulad nyo, kayo ay gagamitin ng Diyos for His glory. Amen. And ang mga ordinary people na to, they are the one who share Christ. They don't keep the good news to themselves. They serve Jesus. They joyfully and faithfully belong to Him. And they surrender to Christ. They trust Him with all their lives, no matter what the cost. Kahit mahirap, kahit saan man tumungo ang Diyos, susunod ang mga anak niya. Amen. And everything begins with Jesus. It doesn't begin with you. It began with Jesus. Because before we ever shared Him, bago pa natin shinare ang ating Panginoong Jesus, siya ang unang naghanap sa iyo. Amen? Amen. Nung bago tayo naglingkod sa ating Panginoong Diyos, siya ang unang naglingkod sa atin. Bago tayo
sumuko sa ating Panginoong Jesus. He first surrendered His life on the cross dahil sa kasalanan natin. God has always delighted in using ordinary people to accomplish extraordinary purpose. Amen? And extraordinary lives, tayo yon, are not produced by extraordinary people. Tayo ay produced ng isang extraordinary Savior, which is ang ating pinaglilingkurang Panginoon at Diyos na si Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.